Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi mga kababayan ng isang abogado na accredited ng ICC, si Attorney Joel Butuyan. Tama, parehas ng analysis natin. Ang nagpahamak niya kay Digong, yung sarili niyang mga anak man lang, yung pamilya niya. Yan o. Digong ipinahamak ng sariling mga anak. Sobrang nakasama talaga. Kumbaga, nagisa si former President Duterte sa mantika ng kanyang mga anak. Lahat ng mga sinabi nila talagang nagamit ng ICC. Sabi po ni Attorney Joel Butuyan. Kaya sabi natin sa ating mga post, tuloy lang kayo. Lalo si Sara Duterte, nag-hold ng kanyang statement. Wala pang statement until today. Tinanong ng mga reporters kung anong masasabi niya sa pag-deny ng ICC sa interim release request nila. Hold ko muna niya yung statement ko. Huwag nang i-hold. Bitawan mo na. Si Pulong nagsalita na naman. Ayan Sabi ni Pulong, to all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Sinupalpal ngayon ni Palace Press Officer Claire Castro. Sabi ni Yossi Castro, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon sa kung ano po yung rule of law at hindi po dapat tayo natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Malamang makarating na naman ito kasi na-publish sa media yung pananakot pagbabanta ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong. Matik na yon, nagkarating sa mga ICC judges. Lalong hindi makakalabas hindi pagbibigyan yung interim release. Yung siya niya, nagbanta na naman niya yung congressman na anak ni Digong. Yan tama itong sabi ni Attorney Joel Butuyan, parehas ng sinasabi natin. Yan kumbinsido ang International Criminal Court, ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan na sobrang nakasama sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang mga negatibong pahayag ng mga anak nito laban sa korte hanggang sa tuluyan ng tinanggihan ang interim release sa plea para sa 80 anyos na dating leader nitong Oktubre 10. Sa panayam ng Newswatch Plus Philippines kay Butuyan kahapon, sinabi ng abogado na nagisa ng mga anak si Duterte sa sarili niyang mantika sa mga pahayag ng mga ito laban sa ICC. Ibinigay na halimbawa ang gigiit ni na Vice President Sara Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Acting Mayor Baste Duterte na iligal ang pag-aresto sa kanilang ama noong Marso 11. At ang paulit-ulit na pagsasabing kidnapping umano ang ginawa sa dating presidente nang ibiyahe ito patungo sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Kita nyo na? O ngayon, dumaldal yung dating Foreign Secretary ni Digong, si Teddy Boy Locsin. Sabi ni Teddy Boy Locsin, Digong dinukot ng mga Pinoy, ibinigay sa mga dayuhan. Sinabi ni dating DFA Secretary Teddy Locsin na hindi inaresto ng ICC si dating Pangulong Digong, kundi dinukot ng mga kapwa Pilipino at ibinigay sa mga dayuhan. Ani Locsin, kung guilty ng mga krimen ng dating Pangulo, parang inamin na rin natin ang kawalan ng ating bansa at ng Estado ng kakayahan na panagutin niya. O panagutin siya. Yun ba talaga po? Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque. Kaya ayaw niyang umuwi dito sa Pilipinas para harapin yung kaso kasi daw walang hustisya. Pero bring him home. Pagdating mga kababayan kay Digong, bring him home. Kasi may hustisya dito. Di man dapat sa ICC. Pero pag sa kanya, na may kaso dito, walang hustisya. Kaya ayaw niyang umuwi. Pero ituloy ninyo yan na narrative ninyo na kidnapping. Malaking tulong para patuloy na manatili sa
ICC Detention Center at detention cell ng sa Dahig, si Digong at hindi pagbigyan yung kanyang petition for interim release. Kasi ang dahilan po, kayo. O, di ba? Yan sabi ni Teddy Locsin dito. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence, an effective justice system. Hindi raw katakataka kung bakit may mga trillion people march dito dahil dito. The inability of domestic justice to hold grand theft, auto appropriation to account. Yung trillion people march, hindi kaya Teddy Boy Locsin informed, dati kang journalist eh. Hindi mo ba nabasa kung ano yung purpose ng trillion people march? Laban yun sa korupsyon. Ayon yun sa mismong posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Sabi nga ng ating Pangulo, kung hindi niya ako presidente, sama ko dyan sa rally laban sa korupsyon. Yung in-expose ng ating Pangulo mismo na korupsyon sa DPWH, sa flood control, sa Congress at saka sa Senado. Kasi may sabit na mga senador sa insertions, pati mga congressmen. Pero hindi sabit doon si Martin Romualdez kasi hindi nakapirma at hindi member ng BICAM. Kaya nga po si Martin, matapang niyang inarap yung mga taga-ICI. Pumunta agad siya ng imbitahan. At wala siyang aksyon na umiwas. Pasalamat pa nga si Martin kasi in-invite daw siya ng ICI para naman maikwento niya yung kanyang side. Hindi yung puro propaganda ng mga DDS influencers at saka ni Chis Escudero. O diba? Sabi pa ni Teddy Boy Locsin, sinabi rin niyang labis na kasuklam-suklam ang ideya na maaring hatulan ng mga dayuhan ang mga Filipino. Giit pa niya, ito ay treason. Ang kasuklam-suklam po, yung pagkamatay ng more than 30,000 na mga Filipino na na-AG case, ang involved mismo, Pangulo. Saan ka nakikita na yung Pangulo na dapat naglilingkod sa bayan, siya pa yung naging dahilan kung bakit napatay sa utos niya. Yung more than 30 million, yung more than, pumapasok sa akin, yung 30 million ni Escudero na tinanggap niya. More than 30,000 na mga napatay. Yun ang kasuklam-suklam na totoo. Pero itong iharap siya dun sa ICC, hindi yun kasuklam-suklam kasi buhay pa siya. At walang death penalty doon. At binibigyan siya ng due process. Walang kasuklam-suklam sa kinahinatnan ni Digong. Ang kasuklam-suklam yung nangyari sa mga na-AG case po. Lalo yung mga bata na nadamay. Ang pinakabata po, 3 years old. Imagine that. Kaya yung mga nag-akusa sa ating Pangulo na hindi nasa tamang pag-iisip, bangag. Kayo yata yung bangag. Kayo lahat na sumusuporta kay Digong, bangag. Wala sa tamang katinoan ang ganyang uri ng pag-iisip. Sabi niya, we need the help of foreigners, and such foreigners at that washed up powers. The idea that foreigners, especially Westerners, can judge us is beyond disgusting, and it's a treason. Sino ba yung mga kasangga natin para idepensa tayo sa mga gustong kumamkam sa ating territory, lalo na yung China? Di ba America and Western powers? Without the support ng Western powers, in terms of military assistance and alliance, baka matagal na tayong nilamon ng China. Pagkatapos, kinakagalit ninyo yung Western power. Kayo nga po, English ng English. Pani ba? Sabi ni Teddy Boy Locsin, the deepest imaginable, it is a confession begging for foreign domination in purely national affairs and by willing and complicit admission. Crimes against humanity po. Walang pag-asa, walang paniwala yung mga biktima na makakamit nila dito ang katarungan. And in fact, tingnan ninyo, hanggang ngayon hindi pa nakakamit yung katarungan. Bakit? Yung mga tulad po ninyo na imbis tumulong sa mga ordinaryong biktima, ang kinakampihan ninyo yung perpetrator na buhay sa hanggang ngayon. Hindi yung mga victims. Yan ang nakakalungkot po. Ang biktima po ni Digong, kapwa Pilipino, ordinary Filipinos. Si Digong hindi ordinary Filipino, pero binibigyan ng due process sa ICC. Maganda ang kalagayan niya doon. Sabi mismo ng kanyang asawa na si Elizabeth Semerman, tinatrato ng maayos. Tapos ito pa ang isa na nagsalita, si Robin Padilla. Magdaldal kayo, magdaldal. Malaking tulong po kay Digong na manatili sa
detention cell, walang interim release. Nagtanong mga kababayan si Robin, payag ba kayong iwi si FRRD sa Davao at doon ma-house arrest? Tama ba niya na nakapiit ang dating Pangulo ng Pilipinas sa isang kulungan sa ibang bansa? Mag-resolution kayo na nagkukundina in the strongest possible terms. Gumamit na kayo ng pinakang matitinding mga salita. Kundinahin ninyo yung pag-deny ng ICC sa request na interim release. Yun ang gawin po ninyo. At lagi ninyong isisigaw, bring him home. Kasi effective po siya. Tama yung sinabi ni Attorney Joel Botoyan. Si Digong daw pinamahamak ng kanyang sariling mga anak. At siguradong kasama doon yung mga kaibigan niya. Lalo yung mga senador na nagresolusyon. Pinakita lang ninyo na si Digong may malakas pang impluensya dito sa Pilipinas. Yun ang naging basihan kung bakit hindi grinant yung interim release. Kayo ang nagpahama kay Digong. Hindi namin sasabihin kung anong dapat na gawin ninyo. Ituloy lang ninyo yung inyong mga ginagawa. Kung dyan kayo masaya, suportanta ka. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Sabi nga ni yung isang abogado, tulungan ko pa niya kayo. Sa pagsigaw-sigaw na bring him home. Effective po.